may mga kondisyon din po, yung suporta at tulong. Hindi naman po pwede na tulong at suporta lang na basta bulag o unconditional. Basta maayos po yung ginagawa natin, tutulong at susuportahan po namin kayo. Yung mga, sana po, yung sinasabi kong kondisyon, ay sana ayusin natin ang mga bagay-bagay, yung mga proseso natin, lalo na pagdating sa budgeting, sana maging maayos, sana maisumite sa City Council ng maaga-aga naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayor Vico, Vice Mayor Dodon, sa lahat po ng ating City Councilors, at syempre sa lahat po ng ating mga department heads, mga namumuno po ng national government dito sa lungsod ng Pasig, at higit sa lahat ng kapitan, sa mga kagawa, sa kanilang mga pamilya at kaibigan na kasama po dito. Ngayon umaga, congratulations po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig, mabuhay rin po kayong lahat. Siguro po sisimplihan ko na lang po yung aking mensahe. Sa totoo, nasabi na rin po kanina ni Alita na may 2 taon na magsasama-sama rin po tayo para manungkulan dito sa ating lungsod. Sa 2 taon po na ito, napakarami po nating pwedeng magawa. Yan naman po ang totoo. Sana po itong 2 taon na ito, huwag na po nating sayangin. Marami po dito sa lungsod ng Pasig nangangailangan po ng tulong natin, nangangailangan rin po ng siguro yung pagkalinga natin. Pag magkasama po tayong lahat po yan ay magbibigyan natin ng servisyo. Kaya sa lahat po ng ating kapitan, sa lahat po ng ating mga kagawad na nandito, again po, bukas ang pinto ng aking opisina para makipagtulungan po sa inyo, at sana siguraduhin po natin, unahin po natin yung mamamayan muna. Muli po, mabuhay po kayo at congratulations po sa inyo lahat. Isang magandang umaga sa ating lahat, kay Mayor Vico Soto, sa ating Congressman Roman Romulo, members of the City Council, sa ating mga national government officials na nandito po ngayon, hindi ko na kayo iisasahin, sa ating city administrator at sa ating mga department heads na nandito, lalong-lalo na sa ating mga bagong elect, mga opisyalis sa barangay, mga barangay captains at mga kagawad, ang inyo pong mga pamilya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ay natutuwa dahil una sa lahat, nagkaroon tayo ng isang maayos, mapayapa at successful na eleksyon ng lokal na eleksyon ng ating barangay doon nakaraang mga linggo. Pangalawa, ang nais natin talagang manaig ay ang boses ng taong bayan ng Pasig. And sa nakita po natin ngayon, no, gusto rin pong sanang manawagan sa ating lahat ng mga opisyalis na ang araw ng eleksyon ay isang araw lang. Pagkatapos po ng eleksyon, umpisahan po natin ang paghilom ng konting mga sakit sa ating mga kapwa, no, naging katunggali, maging naging kalaban man sa politika. Pero again, after elections, kung nais po talaga natin magkaisa para mapaganda ang ating lungsod, kung nais po natin magservisyo ng tapat sa ating mga komunidad sa lungsod ng Pasig, sa inyong mga barangay, umpisahan po natin ng pag-extend ng ating mga kamay sa ating mga katunggali. Kasi napakahirap po na umusad at magbigay ng maayos na servisyo kung nagtatanim tayo ng galit sa ating kapwa. So sa ating mga kagawad at barangay, nabanggit po kanina ni Sir Allen na ang inyong City Council po, ang primary duty po namin ay magpasa ng mga ordinansa at resolusyon, registered po ang aming trabaho. Katulad po ng barangay, kayo din po ay nagpapasa ng mga ordinansa at resolusyon, at kayo rin ang may hawak ng pondo ng taong bayan. Yan po ay dumataan lahat sa ating City Council. So, reminder po sa ating mga barangay, sumunod po tayo sa ating mga batas, particular po sa ating local government code na kailangan po natin magpa-approve sa council ng inyong mga ordinansa at resolusyon para sa ganoon
mag-comply tayo sa ating batas. Pagpasok po namin sa City Council, ang dami po namin binago dahil hindi po nasusunod dati. No? I implore ang ating mga barangay captains po ngayon to do the same. Kung nais po natin iangat ang angkas ng public service sa ating lungsod, umpisahan po natin sa ating mga barangay dahil palagi ko po sinasabi, kayo ang frontliners ng public service sa ating lungsod. Kayo ang unang takbuhan ng tao. Ibig po sabihin yan, katulad din nabanggit ni Ma'am Vita kanina, kayo dapat ang pinakamagandang ehemplo sa ating lungsod. Uulitin ko, bilang po mga lingkod bayan, tayo po ang nagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Hindi tayo ang pinagsisisihan ng tao. Tandaan po natin yan. And again, katulad po ng sinasabi namin ni Mayor Vigo nung kampanya pa, hindi po dapat natin hinahaluan ang serbisyo publiko sa punang politika. There is no room for politics in public service. Kaya po ang tawag sa atin ay mga lingkod bayan. So again, wala po tayong kalaban sa City Council. Lahat po kami sa City Council. Ako na pong magsasabi sa bawat isang kapitan at kagawad, no matter kung ano ang political lineage ninyo, leanings ninyo, kami po ay mga kakampi ninyo. At maasahan po ninyo kung ano ang dapat makuha ng bawat isang barangay, wala akong maaalo ang politika. Kami mismo ang takbuhan nyo, and we will protect and defend each and every one of you. So, sa aking pagtatapos, nais ko ulit ipaabot ang ating pagbati sa bagong halal ng mga barangay officials natin. Sana po magkaisa tayo sa ating pangarap, na mapaganda ang kinabukasan ng bawat isang presidente. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Siyempre, special mention po sa ating mga kasama sa COMELEC na sa kanilang pangasiwa ay naging maayos, malinis ang eleksyon sa ating 30 barangays. At siguro masasabi natin na sa tulong ni na Attorney Santiago, Attorney Sadang, sa lahat ng staff ng COMELEC, itong 2023 BSKE elections, at alam kong sumasang-ayon po ang marami, kundi po lahat sa atin dito, ay ito po ang naging pinakamalinis at maayos na eleksyon sa kasaysayan ng ating lungsod. Pero higit sa lahat, ang aking mainit na pagbati sa ating 30 barangays, 15 kasama po natin ngayon, 5 po ay tama po, 11 ay galing sa District 1 at 4 ang galing sa District 2. Nasaan po mga opisyalis natin galing District 2? Mula sa 4 na barangay ng ating District 2. Ayan po sila. Nasaan po yung mga taga-District 1? 11 barangays po yan. Binabati ko pa rin yung mga kasama, yung mga pamilya, mga staff ko na kasama. Pero muli po, higit sa lahat, ang aking mainit na pagbati sa ating 15 newly elected barangay captains at sa inyong mga kagawad. Congratulations sa inyo. Kayo po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan, pinagkatiwalaan ng inyong mga kabarangay, at alam ko naman po na hindi niyo sila bibiguin. Medyo maiksi ang term natin ngayon, 2 years. Siguro ito yung pinakamaiksing term ng barangay at ng SK. Pero ako po ay naniniwala na basta't magtutulungan tayo, kasama rin yung mga department heads at iba pang mga kawani ng lokal na pamahalaan natin na nandito po ngayong umaga, ay kahit maiksi ang term, marami tayong magagawa, marami tayong ma-accomplish. Basta't nagkakaisa tayo tungo sa mga common goals, mga alikain po natin para sa ating mga barangay at para sa ating lungsod. Tapos na po ang eleksyon, tapos na po ang panahon ng kampanyahan, tapos na po dapat ang politika. Ngayon po, trabaho na lang ang pinag-uusapan natin. Kung yung mga naging kapitan ng first term ko hanggang ngayon, alam niyo po, wala tayo. Ako po, personally, nakatrabaho ko naman po marami na sa inyo. Yung mga nakatrabaho na po ako, kahit yung mga konsyel natin, alam po nila, alam po ninyo, na pagdating sa trabaho, hindi natin tinitingnan ang kulay na politika. Sana ganun din po kayo. Kahit po yung mga nakasama, mga hindi nakasama, rather,
Yung mga hindi natin, nung first term namin, kasama kami. Si Kong Roman lang naman talaga kasama ko nung panahon na yun. May ilan pa siguro, pero basically kaming dalawa lang po talaga yun. Nung una na nag-iikot at naupo na magka-alyado, pero di natin tinignan kung sino ba yung may sinasabing hindi maganda bago mag-eleksyon, kung sino yung naninira, kung sino yung hindi kasama, sino yung close o kaalyado ng mga ibang politiko sa Pasig. Di natin tinignan yun. Ang importante, katapos ng eleksyon, tapos na po, huwag na natin tingnan ang kulay na politika. At sana yan din ang makita natin sa bawat barangay na nandirito po ngayon. Magtrabaho po tayo, magkaisa tayo. Alam na alam niyo po yan. Kahit yung mga sinabi natin noon na quote-unquote kaaway, tinignan natin sila bilang kaibigan sa paglilingkod. Nasaan po ba si Kap Barong? Kaibigan na kaibigan natin yan. Hindi yun. Alam mo. Joke lang, Kap. At muli po, sana ganun din. Sensya na nabanggit po. Yan ang gustong-gusto ko sa mga kasama natin. Hindi pikon yan, kaya laging nababanggit. Kaya sana ganun po tayo sa lahat ng barangay natin. Na ganun po ang Direk Malu. Saan si Direk Malu? Wala naman liliyap dito sa ilalim ko, no? Wala naman. Walang power supply dito sa ilalim. Mga galit si Conchi Pao. Nakakaba nang iniit kong bibilisan. Tatapusin ko na ba yung mensahe ko? Pero yung LED screen natin, ano ba to? Slimming LED. Ba't ganyan ang shape niyan? Dami yung pausuan. Anyway, hindi ko na masyadong aabatin sa mga kapitan. Magkikita naman po tayo. Magkaka-election po kayo ng Liga ng mga Barangay President. At siguro magpupulong din naman, magkaka-meeting din po tayo sa susunod na mga linggo. Karamihan ay mag-assume office sa darating na linggo, darating na Lunes. At muli po, yan lang naman ang mga paalala. Asahan po ninyo na inyong lokal na pamahalaan, kasama si Kong, kasama ang City Council natin, tutulungan po kayo. Again, walang kulay ng politika, tutulungan po namin kayo, susuportahan namin kayo, magbibigay ng gabay. Kung kinakailangan, we will be here to help and support all of the 15 barangays here and the 15 barangays that will be here this afternoon. Pero syempre, may mga kondisyon din po, yung suporta at tulong. Hindi naman po pwede na tulong at suporta lang na basta bulag o unconditional. Basta maayos po yung ginagawa natin, tutulong at susuportahan po namin kayo. Yung mga, sana po, yung sinasabi kong kondisyon, ay sana ayusin natin ang mga bagay-bagay, yung mga proseso natin, lalo na pagdating sa budgeting, sana maging maayos, sana maisumite sa City Council ng maaga-aga naman, kumpara sa nangyari nung nakaraan. Sana wala naman na February or March na sa next fiscal year ang isasubmit para hindi na rin meron pa. Huwag na natin, pag sinabi natin yung buwan, di alam na nila kung sino yun. Pero yung iba, second or hanggang third quarter, nagsasubmit ng budget para sa fiscal year, huwag naman po ganun. Dahil maapektuhan yung services natin. At alam naman natin ang totoo, kahit di na natin sabihin, nakukompromiso po tayo. Pag ganyan po, na late tayo sa mga formal o tamang proseso, nakukompromiso tayo. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Alam po yan ng bawat isa na nandirito sa sports center natin. Kaya ayusin natin yung mga proseso, yung SK, bigyan natin ng laya. Kung may nakita tayong mali sa ginagawa nila, pwede naman i-correct. Again, i-reklamo natin. Pero hanggat maayos yung ginagawa nila, huwag natin pakilamanan, hayaan natin ang SK natin, yakapin natin ang diwa ng SK Reform Act na malaya at may independensya, may otonomiya ang SK natin kasi sila yung mga future, huwag nating lasunin yung SK natin. Yung mga iba, huwag na natin banggitin yung pangalan, pero sila pa yung lumalapit, mga ibang barangay officials natin, sila pa yung nagpapautang, sila pa yung nag-advance dun sa mga SK natin. Wala na po sana tayong marinig na ganun. Kung may marinig tayong ganun this term, yung last term, naabutan ko lang kasi nauna sila kaysa sa akin. 2018, yung last term, 2019 ako pumasok. So, medyo nasa gitna, mahirap. Pero ngayon po, under our watch, under this administration's watch, hindi natin nahayaan na mangyari yun. Future leaders natin yan, kinabukasan ng lungsod natin ng SK, tulungan natin sila na gawin ang tama. Yun lang po. Hayaan natin sila ang tama ang ginagawa nila.
Panghuli po, gaya ng sinabi ni Vice Mayor kanina, bilang mga lingkod bayan, dapat tayo ang naglilingkod, tayo ang nagsisilbi sa mga Pasigenyo and not the other way around. Hindi tayo yung pinagsisilbihan. Maging maingat po tayo bilang mga tao na may kapangyarihan. Hindi na po, nag-iisip ako kanina, ano ba pwede kong banggitin na halimbawa, hindi naman parang may pinatatamaan ako. Halimbawa, proseso sa pagkuha ng birth certificate. Yun na lang, siguro wala naman matatamaan. Kung yun ang halimbawa na gagamitin ko. Proseso sa pagkuha ng birth certificate. Pag tayo bilang kagawad, bilang kapitan, bilang mayor, congressman, vice mayor, konsehal, pagpunta po tayo doon at nag-intercede tayo, ang itsura kaagad ay either in-intimidate natin, gusto natin balinin yung proseso para unahin yung kaibigan natin. Sa simpleng bagay na yun, makikita natin yung abuse of authority. Baguhin na po natin yung kultura ng paggugobyerno, kultura ng politika, at kultura in general sa ating lungsod. Alam naman natin, sa Pilipinas, very hierarchical tayo. Ibig sabihin, pag may posisyon ka, pag mas mataas yung posisyon, minsan kahit mali yung gusto natin, nasusunod. Kaya kailangan maging maingat tayo. Hinihikayat ko po ang lahat na let us serve, ika nga sa wikang Ingles, beyond reproach. Dapat walang bahid, dapat hindi tayo pwedeng pagbintangan na may ini-influensyahan tayo na hindi dapat, na may pinapakilaman tayo na hindi dapat. Let us use our authority wisely. Opo, minsan may mga pagkakataon na kailangan ng kamay na bakal, lalo na pagdating sa peace and order, pero let us be mindful in how we exercise our authority. Let us be mindful how we use our names and our positions. Muli po sa ating pong 15 barangay captain-elects at sa ating mga kagawad-elect na kasama po natin, kayo po ang pinili ng taong bayan. Magtrabaho tayo na magkasama at sa inyong maiksing term, 2 taon, basta't magtrabaho tayo ng maayos, ng tapat at mahusay. Sipagan lang po natin, nandito lang po kami sa inyong likod, susuportahan, tutulungan namin kayo at patuloy po na agos ang pag-asa sa Pasig. Sa inyong 2 taon, sigurado po ako na marami kayong magagawa. Maraming salamat! Congratulations sa inyong lahat! Gandang umaga po ulit sa ating mga bagong kapitan. Kung handa na po tayo para sa ating panunumpa sa katungkulan, itaas po natin ang ating kanang kamay. Sumunod po kayo sa akin. Ako banggitin ang inyong pangalan, nang banggitin ang inyong barangay, na itinalaga sa katungkulan bilang punong barangay ng inyong barangay, Pasig City, ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. At ng iba pang patakaran nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas, na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaihiran ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga bagong kapitan. Congratulations.